Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Kristo, sa panibagong umaga. Oh, hallelujah, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you sa panibagong umaga. Thank you at kami ay nagising. Thank you at ako ay muling nagising upang ikaw ay aking sambahin, upang ikaw ay aking pagsilbihan. Oh, hallelujah, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Napakabuti mo, Panginoon sa Kristo, Diyos na buhay. Oh, hallelujah, wala kang katulad. Maraming salamat po at kami ay nakaraos sa buong linggo. Ngayon ay panibagong linggo na naman na kami ay makapagsilbi sa inyo, Panginoon sa Kristo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You are good. You're not good, but you are great. You are great. Father God, you are great. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoon Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Oh, Lord Jesus, salamat po. Salamat sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Our God is great. Oh, hallelujah. John 3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for a new day to serve you, my King, my King, my Lord, and Savior, Jesus Christ. Lead me with your Holy Spirit. Happy moments! Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Andito na ba kayo, mga ka-Team Jesus? All the way. Ayan, tawagin na natin ang ating mga kasamahan. Focus and clear. Hallelujah to my God and King. I will bless the Lord at all times. Sabi dyan, welcome dito sa ating live. Ngayon ay July 28, 2025. Praise God for a new day. At ngayon ay Monday morning dito sa Houston, Texas. Salamat sa Diyos at ako ay muling nagising para sa Kanyang gawain. To God be the glory. Welcome dito sa ating live. Team Jesus members, Facebook joiners,
Facebook viewers and YouTube viewers. Ito si Tita Ritz, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Fresh from the bed. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Hallelujah. Ayan, so magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. Purihin natin siya. Nandito na ba kayo upang siya ay ating purihin? Purihin natin ang Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah, Lord Jesus. We praise your name. We adore you. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Maraming salamat po at kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming itaas, aming kilalanin o aming ideklara na ikaw lamang ang buhay na Diyos. Oh Lord Jesus, oh hallelujah. Hallelujah. Nandito kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka.
Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa inyo sa araw-araw na kami ay nilalakaran namin ang aming mga pananampalataya. Hindi kami perfecto. We are still on the process. At kung ano man ang aming mga nagawang kasalanan, kahit sa mga isipan lamang namin, Panginoon, patawarin mo po kami. At sa aming mga nararamdaman, patawaran mo po kami, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, you are so good to us, Father God. Amin ding dinideklara ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanloko, sa mga taong nanlinlang sa amin, sa mga taong nanira, nanlait sa amin, Panginoong Kristo. Patawarin mo sila, Lord. Katagpuan mo po sila, Lord, na malaman nila na mali ang kanilang mga ginagawa. At makilala kanila ng lubusan at sila silbi sa inyo. Napakabuti niyo, Panginoon. You are great. Hindi ka good, but you are great, Father God. You are great. Oh, hallelujah, Jesus. King of kings and Lord of lords. Yes, Lord. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sinasabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwalang nandito ka sa aming kalagitnaan. The King is in the room! Oh, hallelujah! Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan mo po kami, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang maintindihan namin ang mensahe na mong parating habang kami ay patuloy na nilalakaran ng aming pananampalataya at ang Panginoong Kristo. Habang patuloy namin pinag-aaralan ang iyong mga salita, Panginoong Kristo, ikaw po ang aming gabay, ang iyong banal na Espiritu. O hallelujah. Itago mo po ang iyong lingkod, Panginoong Kristo, sa iyong cross. Upang hindi ako makikita, kundi makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pag-unawa, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. O hallelujah. Yes, Lord Jesus. At dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At ikaw po ang magbibigay sa amin ng strong internet connection upang mairaos namin ang iyong Bible study na maayos at wala pong mga interruptions, Panginoon, sa pakikinig namin sa iyong mga salita. Hallelujah. We praise you, we adore you, Father. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Praise the Lord! God is
good all the time, and all the time, God is great. Sabi doon sa aming nakilalang agent ng sasakyan ay, God is not great. Good is an enemy of great. Kasi ang Diyos ay hindi lang daw good. Ang Diyos ay great. Kaya palitan na natin ang ating declaration na God is good all the time, and all the time God is good. God is great. And all the time God is great. Hallelujah. So ganun yun mga ka-Team Jesus. Welcome dito sa ating live. At asa na ang inyong mga Biblia? Nang sa ganoon ay atin nang mapag-usapan ang mensahe ng ating Panginoong Hesus Kristo. Shout out dyan sa nag-birthday, si Tita Jolie at saka si Aisha Hope. Nag-birthday, pareho sila ng birthday. July 27. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, kahapon, mga ka-Team Jesus, ay, nandito tayo sa Hebrew. Tapos na tayo sa Hebrew chapter 11. Ito yung kung kayo ay nawawala ng pag-asa, mga ka-Team Jesus, kung sa akala ninyo ay wala na kayong pag-asa, basahin ninyo yung Hebrew 11. Dahil yun ay nagpapamotivate sa atin tungkol sa ating pananampalataya, yung makapagbibigay tatag sa atin tungkol sa ating pananampalataya, no? So, basahin ninyo yung Hebrews 11 dyan, mga ka-Team Jesus. Okay. Ayan. Balikan natin yun. Ito yung tungkol sa faith in action. Kaya, pag tayo ay naniniwala, ayan, si Tito Brian, si Baby Rob, mga ka-Team Jesus, si Baby Mercy, mga ka-Team Jesus, ay talagang sira na siya, pinaayos namin at nakabayad tayo ng $2,200. Grabe, ang sabi ng mechanic, siya yung may-ari ng bahay na ating tinitirhan. At sabi ng mechanic, Brian, my friend, I want to tell you honestly, tungkol sa sasakyan mo, this car is already a junk. Ang dami niyang sira, ang dami niyang kailangang sira, kailangang ayusin, no? So sabi niya, kaya get rid of this car. So pinagdasal namin yun, mga ka-Team Jesus, by our faith, no? Lord, anong gagawin namin, Panginoon, sa iyong sasakyan? Ito nang sinabi. Ani siya, ayaw niya daw na lukuhin kami na, okay, paayos ako, gaya ng ginawa ni Julian doon. Sabi niya, paayos natin yan. At tapos, ang laki na naman ng mga babayari namin. Grabe. But God is good all the time. He is not good. He is great. God is great. Hallelujah. So, sabi ni Tito Brian, okay, we have to buy a new one. We have to buy another car. Ang sabi niya, bibili lang tayo ng, mag-loan na naman tayo ng at least, kahit 2 years na lang na used car. At least 2 years na used car. Sabi ni Tito Brian sa akin. Tapos sabi ko, no. I will buy a new car. Diniklara ko yon dahil ginamit ko ang aking pananampalataya. We have to act our faith. Our faith in action. I will buy a new car. Ayoko ng mga old car. Ayoko ng kaysa sa kanya. Yun, 5 years ago, ganito, ganyan, maganda naman, o hindi mo naman alam. Sabi ko, hindi mo naman alam ang makina niyan. Tapos, ganun din, kaunti lang naman ang diferensya niyan sa pagbabayad natin. Ayoko ng used car. I will buy a new car. Dahil, yun ang conviction ng Holy Spirit sa akin. New car ang aking bibilhin.
Sabi niya, sabi ko, anong car ba ang, sabi mo na SUV, pero maliit, pero durable, at kung anong feature hinahanap mo. RAV4. Toyota RAV4. So, pumunta na kami doon. It is by the grace of God na si Tita Vits ang ginamit ng ating Panginoong Hesukristo. Yung robe ng Panginoon, ang laki ng interest nun. It was my first car dito. Pa yan? Second hand pa yan. 2014 pa yun eh. Na car. Kaya yan, ang daming sira. Kabayad ka pa ng ilan? Almost 20,000 naman ang nagastos namin nun sa robe na yun. Di kung binili mo na lang pala ng bago yun, katipid ka pa. Yan ang nangyari sa kanya. Kaya hindi na ako sumunod sa gusto niya. No, I want a new car. Tapos nung pumunta na kami sa isang dealership, yung isang dealership na yun, yung agent na yun, shrewd. At ang taas-taas ng RAV4, 44,000 ang RAV4. Toyota, 44,000. Sabi namin, no, we will not do that. Hindi namin yan anuhin kasi ang mahal. Sabi ni Brian, I did my research. Holy Spirit lead us, lead Brian. I did my research. That is too much. So, sabi ng isang agent, ay, ganyan-ganyan talaga yan. Ganyan, no? Nigerian. Sabi ko, Lord, I speak forgiveness to this person, Lord, na dinideceive niya kami, niluloko niya kami, Panginoon, nakalimutan niya, di niya alam na we are your children, at kapag tayo ay mga anak ng Diyos, mag-ingat itong mga taong nanluloko sa atin. Kaya we release forgiveness sa taong yun. Sabi niya, 44, kasi ganyan. Tapos, I know, I research, I have 5 dealership na ni-research ko sa Toyota, at hindi yan ganun kalaki. So, tinignan ni Tito Brian yung mga ni-research niya. Meron ngang isa, 34,000. Sabi niya, in front of the agent, tinawagan niya yung dealership na yan sa Toyota. At sabi, yes, we have the 34. We give a percentage daw, discount. See, ang sabi pa naman ng agent doon sa isang dealership, I came from their company and they are deceiving people, though they are not telling the truth about the price of the car. So, okay, it's not your problem, it's our problem. Sabi niya, wait, I will going to talk to the manager. Ay, iniwanan namin yung yung surod na agent, at pumunta kami doon. Ang nakilala namin ay si Juan, ang napakabuti, ang bait at very accommodating. Pinaliwanag niya sa amin lahat kung ano yun, high-tech ang sasakyan, mga ka-Team Jesus. So to God be the glory, hallelujah, may bago ng sasakyan na binigay ng Diyos sa atin. At yan ay isama namin sa aming testimony, no? At alam niyo ba, mga ka-Team Jesus, sabi ni Tito Brian, ikaw lang muna ang mag-apply dahil mataas ang aking credit score. At yung robe nga ay na-pay off na natin yon. Dahil nga, no, it was a blessing in disguise na nasunog at binayaran ng buo. So, na-pay off na yon. So, nakadagdag yun ng good score sa aking credit score. At yun, mula sa 18% na interest per year, mga ka-Team Jesus, doon sa niloan natin kay Robe, ang 18% interest ay naging 5.99% interest. Hallelujah! No? So, maliit lang ang babayaran ko, 700 plus lang per month. Kung ikukumpara doon sa Robe na 580 naman yun, o sa Mercedes na 800 something. So, yung Mercedes ay iparipuses na lang natin yan at bahala na ang Diyos dyan. So, to God be the glory. Bago ang sasakyan ay binigay ng Diyos sa atin. Hindi siya used car. It is by our faith that we stand up. Kaya sabi ko, no, ayoko ng used car. The Lord will give me, the Lord will give us, because it's under my name, the Lord will give me a new car.
mayroon na tayong panibagong sasakyan. Hindi na tayo magre-rent. Ang rent natin mga ka-Team Jesus bawat buwan ay 1,600 ang binabayad natin dyan. To God be the glory. Kaya doon, pinadala na Diyos sa amin yung mga tapat na mga anak niya. They are Christian, si Juan. At saka yung si Sammy, ang financial agent nila na maghahanap ng mga bank. At by the favor of the Lord upon us, ang bangko na mismong nag-finance sa ating loan ay ang Toyota Finance Corporation. Hallelujah! Yan ang Toyota ay matibay yan sila mga ka-Team Jesus. So, to God be the glory. At ayun nakita ni Tito Brian ang lakas ng ating pananampalataya na for God, there is nothing impossible for Him. Walang imposible sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! To God be the glory. I-post namin yan. Pagka, dinidicate natin sa church kahapon yung sasakyan ng Diyos at ang ating, ang pastor ay ni-request namin na i-lay hands niya, ipag-pray niya, at idideklara na this car is the Lord's property. To God be the glory. At hindi atin yun. Kaya sabi ko kay Tito Brian, ikaw naman ang nagdadrive niyan, ingatan mo ang sasakyan ng Diyos sapagkat hindi atin yan. Kaya ingatan mo, ayusin mo ang pagdadrive mo, be careful and be defensive in your driving. Oh, hallelujah. Nasa pangalan ko yon mga ka-Team Jesus. To God be the glory. Napakabuti ng ating Panginoong Hesukristo. Napakabuti niya, kaya He is great. Ay, hindi lang siya good, He is great, for nothing is impossible with Him. Hallelujah. So yan faith in action yan mga ka-Team Jesus. Kaya kailangan na tayo ay nanampalatayaan natin ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi diyan sa aking t-shirt? All my hope is in Jesus. Ang aking ang aking pag-asa lamang ay sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. Ayan, so dito na tayo sa Hebrews. To God be the glory. Napakabuti ng Diyos. Ganun lang yun mga ka-Team Jesus. Walang imposible sa Diyos sa mga taong naniniwala sa Kanya. Hallelujah. No? Yes. God is great. Dito tayo sa chapter 12, verses 1 to 11. Ayan. 7, 28, 25. Ang Diyos na Ama natin. Basahin na natin, nasaan ang inyong mga Biblia. Okay. Ang Diyos na Ama natin. Ang ilaw. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang sa katapusan. Oh, hallelujah! So, nandito yung fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Oh, hallelujah. So, ayan mga ka-Team Jesus. Yan ay nasa Hebrews 12, verse 2. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya
At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. 3. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus sa paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Kung totoosin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Baka nakalimutan niyo na ang pag-aaral ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Dito tayo sa 7. Tiisin niyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Holy Spirit, mangusap po kayo sa amin ngayon. Nang sa ganun po ay mas lalong mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. In Jesus' name, amen. Ayan, ang ating ang salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus, ay naaakma dito sa aming testimony ni Tito Brian, no? Ang ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. So, napapaligiran tayo ng mga witnesses, no? We are surrounded by such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. So, kailangan na ang ating mga sarili, dahil tayo ay napapalibutan ng maraming mga saksi. Saksi, no? Saksi sa ating mga pagiging Kristiyano. So, dapat tayo ay mag-ingat, dapat tayo ay makita nila yung ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. Hindi sila matisod sa atin, kundi sila ay mapalakas sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Kristo. So, ang sabi niya dito, buong tiyaga, yan ay nasa verse 1. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbong itinakda ng Diyos para sa atin. Okay. At ano yon? Fix your eyes sa verse 2. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Oh. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula. Ano natin yung ilaw para makita? Mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus sa paghihirap ng kamay ng mga makasalanang tao
para hindi kayo panghinaan ng loob. O, ayan, ang sinasabi natin. Kaya kung tayo ay napanghihinaan ng loob, mga ka-Team Jesus, ay isipin lamang natin yung sakripisyo ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin upang tayo ay magkaroon ng panibagong buhay, upang tayo ay mailigtas, upang tayo ay mabigyan ng panibagong pag-asa. Ang pag-asa na yan, ito pag-asa. Ito yon. My hope. All my hope is in Jesus. So, siya ang ating pag-asa, mga ka-Team Jesus. Kaya nga, ituon natin kay Panginoong Jesucristo ang ating mga pananampalataya. Nung mangyaring nasunog si Job, ay hindi kami nagtatanong sa Panginoon, kundi nagpapakumbaba kami, Panginoon. We thank you for everything, for you know what's best for us. Doon ng pagpunta namin doon sa ikalawang dealership, ay ang finance officer doon na naghahanap ng sa akin, mag-finance ng sasakyan. Ang nandoon sa kanyang cellphone is God's plan. Hallelujah. So ito yun, ang plano ng ating Panginoong Jesucristo ay higit sa mga plano natin. Hindi man natin alam kung bakit tayo nakaranas sa ganitong mga pagsubok, subalit ang sabi diyan sa salita ng Diyos, no? Anong sabi diyan sa salita ng Diyos? Ang sabi diyan, kung tutuusin, yan ay nasa verse 4, chapter 12, verse 4. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Sa 5, baka nakalimutan nyo na ang pinaanak nyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang paghinaan ng loob kung sinasaway ka niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuring niyang mga anak. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, kahit ang doon, yung nangyari doon kay Job, ay si Tito Brian, very sure yan na dinidisiplina siya ng Diyos. At kasama ako doon. Dahil yun nga, siya ang nagsabi na, I did my research on sa Job, ganito, ganyan. Wala akong choice dahil sumunod ako, okay. Ikaw naman ang magdadrive, ikaw naman nakakaalam. Yan naman sa Mercedes, ganito. Ang laki nga ng binayaran namin sa Mercedes, ang laki nga ng gastos niyan sa Mercedes, kumpara sa Job, ganun din. 34,000 lang. See, napakabuti na yung Diyos, yung God is great talaga. Kasi, He make a way. Dinidisiplina niya tayo kasi mga anak niya tayo. So, tinuturuan niya tayo, mali yung sinasabi mo, mali yung ganyan mo, maaring doon sa bandang yun ay may pagkukulang ka, hindi mo inacknowledge si Lord, pero pinagdasal naman namin siya, pero yun ba yung, hindi mo kasi alam yung plano ng Diyos. Hanggang dito ka lang hanggang dito lang yung iniisip natin, subalit ang plano ng Diyos sa atin ay ang lawak. So, dinidisiplina tayo ng ating Panginoong Jesucristo nang sa ganoon ay mas lalo tayong lalapit sa Kanya, become closer to Him, yung relasyon natin sa Kanya, nakakausapin natin siya, Panginoon, ito po ang aking sitwasyon, Panginoong Jesucristo, yun ang gusto ng Diyos, yun ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay lalapit sa Kanya at tayo ay maging dependent sa Kanya. So, ayan mga anak, huwag niyong baliwalain. So, sabi ko kay Tito Brian, may pagtuturo ang Diyos dyan kung bakit hinayaan niya yan na ganyan. Kaya lang, alam niyo minsan yung mga lalaki, mayroon silang tinatawag na ego nila, no? Yung pride nila ba, sa halip na magpapakumbaba lang at sabihin na, yes, may pagtuturo ang Diyos. At humingi ba ng tawad ba? But sa mga lalaki, there are times na it's hard for them to do that. It's hard for them to do that. No? Dahil sa pride. Kaya,
ipagdadasal natin yung ating mga asawang lalaki na sila ay maging mapagkumbaba ba, na kung sila man ay nagkamali sa isang desisyon na yan, sa isang sitwasyon na yan, just be humble. Be humble. Kasi itataas ng Diyos yung mapagkumbaba. At i-humble ng Diyos yung mga ma-pride. Just magpakumbaba lang. So, lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat naman tayo, we are still on the process. Ang sabi lamang ng Diyos ay magpapakumbaba ka. Na may pagkakamali ka. Ganun lang yung kasimple. Ganun lang kasimple. Yung mga lalaki, kahit na sila nagkamali, ay iniisip nila kasi sila ang lalaki, kasi sila ang ganyan, ay parang walang mali sa kanilang mga desisyon. Pero hindi mo yan hindi mo yan masabihan si Tito Bryant ang ganyan. Pag sinasabihan mo yan na may pagkakamali tayo doon sa ano natin. Tama na yan! Tapos na yan! Instead of just, yeah, I know, may pagkakamali tayo doon. Ano, I'm sorry, Lord. Mga ganun ba? Wala. So, doon ba yung buti na lang at napakabuti ng Diyos. At pag ganyan ang sitwasyon, dito ako nagpapakumbaba ako sa Diyos. Lord, patawarin mo po kami. Nagkamali kami sa aming mga desisyon. Ganyan, no? At ang Diyos ay puno ng kaawaan. Puno siya ng kaawaan at naaawa siya sa kanyang mga anak. Ayan dito, dinidisiplina niya tayo para sa ganoon ay sa susunod, hindi na tayo magkakamali. At huwag kang panghihinaan ng loob kung sinasaway ka niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. So, pinapalo. Huwag tayong mawala ng panghinaan ng loob kung tayo ay nakaranas ng ganitong sitwasyon. Tingnan mo si Tito Brian, siya ang nandoon sa robe. At dahil sa biyaya ng Diyos ay nakalabas siya. At tamang-tama lang, nakatakbo siya ng 100 feet. Ay sumabog ang sasakyan. So, part na yan ng buhay niya. Hindi na yan makalimutan niya. Meron na siyang doon, di ba? History ng ganun. So, mahal ang naging kapalit, ang disiplina. Yun, dinadala-dala niya yung phobia na yun, yung galing pa sa ganyang sitwasyon, dinadala niya yun. Yan ang consequence kasi ng kasalanan natin. The Lord spared me. The Lord spared me. Binayaran pa ng Diyos yung robe na fully payment pa, mayroon pang rebate na $1,030. The Lord spared me, wala ako doon sa sasakyan. To God be the glory. No, the Lord spared me. Hallelujah. Na hindi ko naranasan yan kasi hindi naman ako ang nagdesisyon yan, kundi siya, at sumunod lang naman ako sa kanyang desisyon. Okay, sige, ikaw naman ang nakakaalam, you're better than me. So, hindi naman ako expert dyan sa mga sasakyan. Okay. No? So, siya ang nakaranas. Kasi may pagtuturo ang Diyos. May pagtuturo ang Diyos. Kaya, kayo rin mga lalaki, sana pinagdadasal natin kayo na huwag kayong sobrang taas ng mga pride ninyo. Kasi kahit kayo ay lalaki, kahit kayo ay, sabihin natin kayo ang head of the family, hindi ibig sabihin na wala kayong pagkakamali. May mga mamali din kayo. Ang kailangan lang natin ay tanggapin natin yung mga pagkakamali natin. Nagkamali ka. Di ba? Hindi yung nagkamali ka, ay kasi kanya, ikaw pa ang magrarason. Pero hindi na ako nakikipag-argue ng ganyan. Tinataas ko lang yan sa Panginoon. Panginoon, alam mo naman po ang katotohanan. Ikaw po nakakaalam. Ngayon yung sinabi niya na, sige, bibili kami ng ibang sasakyan. Ayan,
at least mga 2 to 3 years lang na nagamit na ganyan. Ang sabi ng Holy Spirit sa akin, ikaw magdesisyon. You will buy a new car. Sabi ko sa kanya, no. Kung hindi mo ako papayagan na bibili ng panibagong sasakyan, ikaw lang bahala dyan sa buhay mo. I will not be part of that decision. Sabi ko, hindi ako parte ng decision na yan. Panagutan mo kung ano ang bibilhin mong yan, but I will not include that. I will not include myself on that decision. Sabi niya, okay. Ikaw ang mag-loan. Dahil ayaw mo naman na ganito, gusto mo ng bagong sasakyan, ikaw ang mag-loan. Okay, Lord, ako ang mag-loan. Pinaniniwalaan ko yon. Nang sa ganoon ay mangyayari yon sa buhay ko. Hallelujah. So yan ang sinasabing manifestation of our faith. No? Manifestation yan ng ating pananampalataya. Hindi kagaya ng manifestation sa mundo na I manifest na ito pagkatapos ng ganito, magiging ganito sa sarili nila. Hindi yon. Ang manifestation ng ating faith ay naniniwala tayo na may gagawin ang Diyos para sa atin because of Him, hindi because of us. Tayo ay mga instrumento lamang. To God be the glory. Hindi tayo, kundi ang Diyos. At kung tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban, yung discernment ng Holy Spirit na ganito ang gawin mo, yes, Holy Spirit, tatayuan mo yan, maniniwala ka, yan, mangyayari yan sa'yo. To God be the glory. So yun nga ang nangyari. At nung dinadrive na ni Tito Brian itong sasakyan ng Diyos, may mga feature dito na mga high-tech, mga ka-Team Jesus. Tapos makikita dito yung dito sa mga blind spot, makikita yung mag-blink-blink yan. Kasi ang sasakyan may blind spot yan, no? Na hindi mo alam na mayroon na palang malapit na pala sa iyo ang sasakyan. So mag-blink-blink yan, mag-blink-blink. At ang kulay niya is all black. Para hindi dumihin. Si Tito Brian, ay nako, ang dumi ng sasakyan. Dahil doon nga siya kumakain home here chay. Kaya sabi ko, alagaan mo yung sasakyan. Ikaw naman ang nandito palagi. So, mayroon tayong responsibilidad na alagaan siya. Ingatan. Huwag kang basta-basta magdiretso dahil nagmamadali ka. Boom! Gaganon ka doon sa mga lubak-lubak na yan. Di nasira na yung mga part ng sasakyan. Diba? Pag-iingat yan Pag-iingat yan ng property ng ating Panginoong Kristo. So, nang dinrive niya, tapos mayroon pang sensitive, may camera sa likod, mayroon pang sensitive, whatever, sensor, na pag umaatras ka, hindi mo nakikita yung likuran mo, aatras siya, no, pag aatras siya, ay, may sensor siya na 100 feet pa, madidetect na niya na mayroong parating na sasakyan sa likod mo, may parating na sasakyan. So, hindi ka na, it's either siya ay titigil o you are aware na may parating na sasakyan. Ganon yun, no? Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. So, yun, mayroon tayong mga obligasyon. Kung tayo nagpapakumbaba at sabi niya, wow, ang ganda ng sasakyan, natin, ganito, ganyan. Sabi ko, no, that's not our car. That is God's car and we have the responsibility to take care of that. Hindi atin ang sasakyan na yan. It is the Lord's car. Therefore, mayroon para tayong nagre-rent niyan. Kaya kailangan ingatan natin yan dahil hindi atin yan. Sabi niya, ang ganda ng sasakyan. Very yung class dahil ganito, ganyan. Of course, because it is God's car. Ang nakikita natin dyan ay ang glory ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian, sapagkat He makes all things beautiful in His time. Hallelujah. Kaya gano'n, no? Dinidisiplina tayo ng Diyos, at kung tayo ay dinidisiplina, mga ka-Team Jesus, huwag tayong mapanghinaan ng loob, sapagkat dinidisiplina ng Diyos ang mga anak niya na mahal niya. Mahal tayo ng Diyos, kaya dinidisiplina niya tayo dahil ayaw niya tayo maging spoiled at ayaw niya tayo na mawala sa landas sa tamang landas, mga ka-Team Jesus, di ba? Kahit yung ating mga tatay at nanay, kami halimbawa sa aming mga tatay,
yung aming tatay, naku po, ang mga lalaki namin, ayan, ayaw magpasunod, ayaw sundin yung pagdidisiplina ng aming mga magulang sa aming mga kapatid na lalaki. So silang dalawa lamang ang hindi nakatapos sa pag-aaral. Kasi ayaw man sundin ang disiplina ng mga magulang na umuwi ng maaga, na ganito ganyan, o mag-aral ng mabuti, hindi nagtitiis sa kahirapan. Si Manong Ado, ayun, ayaw na daw niya mag-aral, tapos niya ng high school, ayaw na niya na mag-aral ng kolehiyo, nagtrabaho na siya, nag-security guard, kasi, nakakapagod ang kahirapan, walang baon, walang makain, ganito, ganyan, Ngayon, nagtrabaho na siya, 18 years old yata siya, 19, yun nga, gano'n, no? Nagtrabaho na siya sa isang security agency, saan mo nagtrabaho si Manong? At doon sa kanyang pagtatrabaho, ay nakita niya doon si Nang Gina. Si Nang Gina nung mga time na yun, ay minor de edad pa, 15 yata yun, 15. Nagtrabaho doon sa isang bahay. Nagkita sila, hindi nagkainlaban. Ngayon, ang nangyari, hindi na nakauwi si Nang Gina sa kanilang bahay. At yung aming kapatid na lalaki ay hindi rin nakauwi. Diba? So, ano nangyari? Sinugod kami ng tatay ni Nang Gina, sinugod ang bahay namin at nagdala pa ng itak at sabi, ilabas mo yung aking anak. Dahil wala dito, nasaan ang anak mo? Si Rugasiano. Wala dito. Maliit pa ako nung mga time na yun, mga ka-Team Jesus. Ilabas nyo ang inyong anak sapagkat wala ang aking anak, itinanan niya. Ay, hallelujah. So ano kami, natatakot talaga kami kasi nagdala ng itak yung tatay ni Nang Gina. Sinugod na kami doon sa bahay. Ayan. Wala din dito ang aming anak. Di namin alam kung nasaan. Kasi yung mga time na yun, wala mang cellphone pa yun, yung mga time na yun. Wala mang cellphone. So, hindi namin alam nasaan ang aming anak, kung saan sila pumunta. Nagtanan ang dalawa. Ayan, so hintayin muna namin kung hintayin namin kung nasaan na yun, kung uuwi na yun. Kung uuwi na yun, no? Kung uuwi na yun yung aming anak. Kasi hindi namin alam kung nasaan na yun. Kami rin takot na takot, Lord. Nasaan po yung aming kapatid. Kasi, di ba, yung mga panahon na yun ay uso yung mga yung mga salvage. Uso yun eh. Lord, tulungan mo po kami. Uso yun, panahon yun ni Marcos. Salvage ka na lang. Lord, tulungan mo. Nasaan na po? Hindi pa kami nun mga Kristiyano, mga Katoliko pa kami, pero pinagdadasal namin. Nasaan na po yung aming kapatid, Lord? At minor pa yung aking anak. Ganyan, no? Ipakasuhan pa namin yung anak nyo dahil kinidnap nyo. Naku po, Lord, tulungan mo kami, Lord. Ano na nangyari? Sa aming kapatid. Ayan. So, pareho silang nawala. 3 araw na nawala. Hallelujah. Ayan, mga ka-Team Jesus. Sa awa ng Panginoon ay nakabalik naman sila na buhay, maayos. So, sabi ng kapatid ko, mag-asawa na ako tayo. Yan. Mag-asawa ka na, wala man tayong pera. Napangkasal. Wala naman kaming magawa, sila tatay at nanay, kasi nga ayaw naman niyang maghiwalay, mag-asawa naman talaga sila. Galit nga yung mga magulang ni Nang Gina dahil minor de edad pa yun. Diba?
Di pinakasal sila, namalayi sila na tatay doon na nagdala bumili ng pagkain, ganyan, namalayi sila. Na ganito, ganyan. Mahirap lang kami, ito ang buhay namin, ganun. Seryoso naman yung aking anak sa anak nyo. So, ipakasal natin sila. Kaya pinakasal sila, civil yata ang kanilang kasal. Para maayayos sila. Oh, di ba? So, ganun yun. Ayaw naman na, ayaw magpadisiplina. Kaya, yun, kung anong gusto, sundin. Ito yung isa naman naming kapatid na lalaki, dalawa lang yan sila. Isa naming kapatid na lalaki ay, ganon din. Si Manding Linda nga ang nagpaaral niyan sa high school. Kahit high school pa, ay maraming mga nobyo, maraming mga nobya, maraming mga babae pumupunta sa bahay namin, naghahanap sa kanya. at pagkatapos na siya ay natapos na, nagtrabaho na, ayaw na daw niya magkolehiyo dahil hindi naman ma-afford ng mga magulang niya magkolehiyo. No? So, ayun. Nagtrabaho nga siya doon sa Otis, gayon sa Butuan, ganito, ganyan. Nakilala naman niya doon ang isa sa mga kaibig kasama niya doon sa store, department store, ganyan, grocery store, nakilala naman niya. At yun ang nag-boarding house. Umuwi naman yung aking kapatid na si Manoy Bin sa bahay. Ang nangyari naman, mas matanda sa kanya yung babae. Ang nangyari naman, ay 3 araw din na hindi na umuwi. at ang sabi ng tatay ko, nasaan na yung si Ben? Ba't hindi umuwi? 3 araw na. Wala namang mga cellphone. Ha? Oh, wala namang mga cellphone. Ang dami niyang mga nobya. Yung babae ang umano sa kanya. Yung babae ang nagtanan sa kanya, yung babae opposite. doon sa kanilang boarding house, nandoon, hindi nagtrabaho. Hindi umuwi ng bahay. Ay, naku. So kami ni nanay, sumama pa ako. Sabi ni nanay, samahan natin, mga pugi yung aming mga kapatid. Mga matatangkad pa yan, 6-footer yan. No? Sinamahan niya ako, sinamahan ko siya. Dali lang, puntahan natin yung sino ba ang girlfriend ni Ben dito. Pumunta pa kami doon sa Otis. Sino ang girlfriend ni Ben dito? Kasi wala si Ben. Oh, wala si Ben. Hindi umuwi sa bahay namin. Siyempre si nanay ang nag-aalala. Ang mga nanay naman ang nag-aalala. Hindi man yung tatay. Sabi naman ni tatay, ay, bahala na yung mga yan. Lalaki naman yan. Kung anong mangyayari, lalaki pa rin yan. Sa amin siya istrikto, sa aming mga babae. Kasi kung ano daw mangyayari sa amin, hindi na kami maging babae pa. Mabuntes kami. O di ba? Kami, sa amin siya stricto, talagang disiplina nga, ganito ka na, umuwi ka, anong oras, matapos klase mo, ganyan, kailangan ganito, uwi ka na, ganyan. No? Kaya yun, sila ang unang mga nag-asawa, mga katindisas, bata pa sila. Bakit? Kasi nga, sila ang inaano sa mga babae. O, yung aming kapatid, no, nasaan na, sino ang nobya ni Ben dito sa inyo? Kasi ganito, ganyan. Ayan o, si Gingging. At kinausap ni nanay si Gingging. Ayun. ang sabi ni ng Gingging, Nay, nagmano siya kay nanay. Kasama ako dun, saksi ako dun eh. Bata pa ako nun eh. Kasi susunod-sunod ako kay nanay. Sumasama ako saan siya pumupunta. Ha? Kaya ayun. Nay, sabi niya, Nay, pasensya na po, si Ben ay nandoon sa aking boarding house. Nandoon sa kanyang boarding house. Ang aking kapatid na lalaki, nandoon.
3 araw na, 3 gabi, hindi umuwi. Kasi, ganyan din ang mangyayari. Ganon ang mangyayari sa atin, mga ka-Team Jesus. Kapag hindi tayo sumusunod sa disiplina ng ating mga magulang. Yung ating mga magulang nga, nagdidisiplina sa atin, tayo pa kaya? Kaya yan, mga ka-Team Jesus, ano nangyayari sa inyo dyan? Ayaw nyo nang disiplinahin kayo ng mga magulang nyo. Ayaw nyo na sundin ang gusto ng mga magulang ninyo. Hala! Di, ano nangyari sa inyo? Di maaga kayo nag-asawa. Di ngayon, ang dami na ninyong mga anak. Di, nanghihirap kayo. Bakit? Hindi mo kayo sumunod sa disiplina ng mga magulang nyo. Di ba? Ganon yun. Pero kagaya sa amin, si Manang Monet, isa din yan. Hindi rin yan sumunod sa pagdidisiplina ng magulang. Ang sumunod lang sa pagdidisiplina ng mga magulang namin, ay si Tita Lynn. Kaya matagal yang nag-asawa si Tita Lynn. Kasi marami yan siyang tinutulungan ng mga kapatid. Marami yang pinag-aaral na mga kapatid namin, si Tita Lynn. Tapos si Tita Jolie. Si Tita Jolie. Ayan, matagal niya nag-asawa. Kasi si Tita Jolie, nag-graduate muna yan siya ng college. Pagkatapos niya mag-graduate ng college, yan na in love! At nag-asawa, pero at least, natapos na siya. Ato naman, si Tita Jane. Ayan, si Tita Jane. Nag-graduate na yan. Nagtiis yan sa kahirap, si Tita Jane. Ako, si Tita Vits. Kaming 4, no? Kasi kami na lang ang naiwan doon sa bahay at kami ang palaging sinisirmonan ni tatay sa madaling araw. Kaya, magaya kayo ng iyong kapatid na ganito, ganyan. Tingnan nyo mga buhay, ang hirap-hirap. Ganito, ganyan. So, yun ang aming kinakain araw-araw, ang pagsisirmon ng aming tatay. Kaya, nako, ano ba naman yan? Kailangan kang magtino nang sa ganoon ay hindi ka magaya doon sa mga kapatid mo. Di ba? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Kasi ayaw nating magpadisiplina sa mga magulang natin. Kaya sumuway tayo sa kanilang mga gusto. Ngayon, dahil sumuway kayo sa mga gusto nyo, sino ngayon ang nahihirapan? Di ba kayo? Wala kayong sapat na pagtatrabaho, wala kayong sapat na napag-aralan, wala kayong ganito, ganyan. So, anong mangyayari? Mag-abroad na lang ako, OFW na lang ako doon sa Saudi Arabia. Buti na lang kung yung inyong OFW doon ay maayos, mabuti ang inyong mga amo doon. Kung makatiming ka ng mga amo na mga balasubas, mga amo ng mga balasubas na ano ba yon? Yung mahirap pakisamahan o yung iba nating mga OFWs pagdating doon selfie pa ng ganito, ganyan, maya maawa po kayo, tulungan niyo ako, ganito, ganyan. Buti na lang kung mayroon ka pang buhay. Yung iba umuwi sa Pilipinas na nakakahon na. Kasi hindi tayo sumunod sa disiplina ng mga magulang. Sabi nga, di ba? Children, obey your parents to have a long life. Hindi tayo umubi. Ako, pagkatapos na ako ay nakapagtapusan ng pag-aaral ko, ganyan, punta na ako sa Cebu. Sabi niya, bakit ka ba? Tapos na po ako nag-aral. Iyon na lang sabi mo. No? Ganyan mga ka-Team Jesus, para maayos ang ating future. Para hindi tayo maghirap. So, ano man ngayon ang paghihirap natin, yan ay bunga ng hindi natin pagsunod sa ating mga magulang. Kaya kayo dyan, isa kayo dyan, mga ka-Team Jesus, sa mga na-rebuke dahil ayaw nyo magpadisiplina sa inyong mga magulang. Kaya ano ngayon ang nangyayari sa inyo? Hirap is real kayo ngayon, hirap. Tapos kung maghihirap pa naman, saan babalik? Babalik doon sa mga magulang. Kung ang mga magulang ninyo ay ganun din, naghirap din,
wala ring mangyari, wala. Kasi nga, yun ang ano na, sa tao yung basta na lang okay na, in love daw sila. Hala, magsama na, o pagkatapos magsama na, o sige, sexual intercourse na, ano na, di na buntis. Ngayon, sino ngayon ang papakainin mo dyan sa, pagagastuhin mo dyan sa pagbubuntis mo, dyan sa magiging anak mo? Ang hirap ng buhay, saan kayo titira? Anong pagkain nyo? Ang dami kayo mga dapat yung tandaan bago kayo mag-asawa. Hindi lang yung mahal nyo yung isang lalaki, ganito na, oy, na in love ako sa kanya, o magsama na kami. Hindi mo iniisip, yung pagmamahal na yun, mawawala yan pag maghihirap kayo sa buhay. Walang no? So yan mga ka-Team Jesus, ang isa sa mga sinasabi ng Diyos, okay? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Kaya kapag tayo ay dinidisiplina ng Diyos, thank you Lord, at ikaw ay nagdidisiplina sa amin, para kami ay magbago, para kami ay maniwala. Ganon ang gawin natin, no? Mga magulang ka pa rin kayo babalik. Ang hirap din ng mga magulang ninyo. Paano kayo matutulungan? Wala na tapos na nandito na kayo sa sitwasyon ninyo nag-asawa na kayong lahat ng mga nandito. Sino ba ang mga ano pa rito, ang mga binata at saka mga dalaga. Ang dalaga lang natin dito yata ay si Lian Joy. The rest, maaring kayo ay mga may asawa na. Ano ngayon ang inyong karanasan? Masaya ba kayo? Hindi ba kayo nahihirapan? Nahihirapan nga yung mga may trabaho? Nahihirapan nga yung mga professional? Nahihirapan nga? Kayo pa? Na nagtahanan kayo? Na sinunod ninyo ang inyong mga kagustuhan? At hindi nyo sinunod ang kagustuhan ng mga magulang nyo? Anak, wag na muna. Kaya kayo rin na nahihirapan ngayon sa kasalukuyan, sa awa ng Diyos. Salamat sa Diyos at binago kayo ng Diyos at kayo ay naging mga Kristiyano. Kaya hindi na kayo nag-iisa sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay, sapagkat nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo na ating gabay. Sabi niya dito sa verse 11, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Diba? Ang ibinubunga naman ng pagdidisiplina ng Diyos ay ang mapayapa at ang matuwid na pamumuhay. Hallelujah. Kasi, ang ating Panginoong Jesucristo o ang ating mga magulang, hindi nila, ang iniisip nila ay ang kabutihan ng kanilang mga anak, sapagkat sila ay nakaranas na nga ng hirap sa buhay at ayaw nila na tayo rin ay mahirapan. Gusto nila na magkaroon tayo ng pamumuhay na maayos, maayos, mapayapa, matuwid na pamumuhay. Pero hindi man tayo sumunod, hindi man kayo sumunod, ako sumunod. Sumunod ako sa kalooban ng Diyos, sumunod ako sa kalooban ng tatay ko, nagtapos ako ng pag-aaral, nagturo ako sa Cebu, na pag pumupunta yan si nanay at tatay doon sa Cebu, doon ako sa Cebu nagtrabaho. Pag nandoon yan pag pumupunta yan doon sa Cebu, ito namang aking tiya na kapatid ni tatay na doon ako nakatira, sabi niya, Bita, nandito yung mga magulang mo. Wala ka pa bang sahod? Wala pa akong sahod, tiya. Ganyan, dahil bago pa ako sa DepEd. Ganyan. Sabi niya, okay, pahiramin mo na kita. Pahiramin mo na kita ng pera. Yun, sinungsirhing. Pahiramin mo muna ng 3 buwan na sahod niya. So, binigay yung time na yun, ang aming sahod pa lang sa DepEd is 7,000
2,500 yata. Yun ang sahod namin sa DepEd nung mga time na yun. 1995. Yan. Pahiramin mo muna. Pinahiram ang aking mga magulang ng 7,500. Malaki pa yung 7,500 nung time na yun. Para makauwi na sa Butuan. Magamit yung pera. Ako naman sa Cebu, para magkaroon ng pera, ay nag-tutor ako sa mga anak ni nung Sir Hing. Binibigyan ako ng 500 per month. So, yun ang aking budget para sa aking pagkain. Dahil pinatira naman nila ako doon sa butik nila doon sa Mandawi. Ayan o, mga ka-Team Jesus, yung hirap. Nagtrabaho ako doon. Yan yung sinasabi nating hindi ang mga magulang mo ang nagpaaral sa iyo, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay nakapasa ako dahil si nanay kasama ko siya at sinamahan niya ako doon sa iba't ibang mga agency na mag-recommend sa akin. Tapos kumuha ako ng exam, nakapasa ako sa public government scholarship. So hindi sila ang nagpaaral sa akin. Pero nung ako ay naranasan ko yung grabing hirap, nag-working student pa ako, nag-tutor ako ng bata para malibre ang aking pamasahe, ang aking pagkain. Tapos yan, no, hanggang sa makatapos ako, makatake ng exam. Yan yung kahit na hindi ang mga magulang ko ang nagpaaral sa akin. Pero nung ako'y magtrabaho na kahit dyan sa Butuan, nung ako'y nagtrabaho na sa Cebu Doctors na naging guro nila ako, after graduation ay hinahire na nila ako habang hinihintay ko yung result ng board exam, no? Iniisip ko ang kapakanan ng aking mga magulang, ng aking pamilya. Kaya sa aking sahod na 2,500, okay, ang 500 dyan, pag nagsahod ako kay tatay, tapos akong magbabayad sa kuryente, akong magbabayad sa tubig, mag-grocery pa ako, ginayo, pang grocery, biruin mo yan, no? To God be the glory. Kahit hindi silang nagpaaral sa akin, subalit pamilya ko sila, mga magulang ko sila. Nakikita ko ang hirap ng buhay nila, ang hirap ng buhay namin. Kaya nandun ako, ginamit ako ng Panginoon para sa pagtulong sa kanila. To God be the glory and honor. Our God is great. He is great. No? So, kinuha nila yung sahod ko, 3 buwan. Hindi pa nga ako nakasahod. Nang ako'y makasahod, wala nang laman yung sahod ko dahil binalik ko naman sa tiya ko. Tiya, ito na yung sahod ko, tiya. Ayan, binalik ko na, binigay ko na. Pero ang sahod ko, nandun na sa mga magulang ko yung sahod ko. Hallelujah. But God is good. God is great. Hindi siya good, He is great. No, na pinagpala niya kami, pinagpala niya ako para maging pagpapala din ako sa mga magulang ko, mga kapatid ko. At kung sino man ang sinasabi ng Diyos na pagpapalain mo. Ganon lang kasimple yun, mga kapatid Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Kasi, kaya pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong ma-discourage niya. Bakit, Lord? Andito naman ako, nagsisilbi naman ako sa iyo. Ganito, bakit hinayaan mo? Ang gawin natin, magpakumbaba tayo. Panginoon, salamat po sa pagtuturo mo. Salamat po sa pagdisiplina mo sa akin. Patatagin mo ako. Patibayin mo ang aking pananam. Ako'y nanghihina. Subalit, niluluhod ko sa iyo ang aking sitwasyon. Ganon dapat gawin natin ba? Yung magpapakumbaba tayo ba sa harap ng Diyos at isipin natin, Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagkamali ako. Ito sitwasyon ko. Ayan. Tulungan mo po ako, patawarin mo ako. Na matuto tayo.
na matuto tayo sa ating mga pagkakamali. But God is great. He is great at all times. Na kahit tayo nagkakamali, kahit kayo dyan nagkamali, nagkamali kayo dyan sa inyong mga desisyon, nagtanan kayo dyan, hindi kayo sumunod sa mga magulang nyo, pero napakabuti ng Diyos sapagkat kinatagpo kayo ng Panginoon, kaya kahit kayo ngayon ay naghihirapan dahil sa inyong pagiging suwail, dahil sa inyong pagiging mapusok, no? Nahihirapan kayo, pero sa paghihirap na yan, ay hindi kayo nag-iisa, sapagkat kasama na ninyo si Panginoong Jesucristo. Come to me, all of you who are heavy loaded, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Oh. So, ang nangyari dyan, mga ka-Team Jesus, ay nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na tayo nag-iisa, kasi nga, humingi na tayong tawad, patawarin mo kami, Panginoon, nagkamali kami, Lord. Hindi namin sinunod ang aming mga magulang. Kaya kayo, mga ka-Team Jesus, na may mga magulang pa kayo, dapat kayo ay humingi ng tawad sa inyong mga magulang, sa inyong mga ginawa sa kanila. Kasi hindi kayo sumunod sa kanilang mga utos, no? Mag-aral daw siya ng ganito. Ngayon, hindi pala nag-aral, pumunta pala doon, nag-date pala, pumunta pala sa hotel, pumunta pala sa ganitong mga lugar, ayan, nabuntis na. Ang mga magulang ay walang kamalay-malay, na ganyan pala ginawa nyo. No? Walang kamalay-malay. Akala ng mga magulang ay nag-aaral, yun pala hindi. Humingi kayo ng kapatawaran sa mga magulang natin, mga magulang nyo. Kasi nagkamali kayo eh. Humingi kayo ng kapatawaran ng mga magulang. Albawa, ikaw, magulang mo, babae, magulang mo. Humingi kayong dalawa. Ang mga magulang ng lalaki, pumunta rin kayo, humingi kayo ng kapatawaran doon sa mga magulang ng lalaki, ng asawa niyong lalaki, ng asawa niyong babae. Pareho kayo, patawarin mo kami. Ma, inang, kasi itong ginawa namin, hindi kami sumunod sa kalooban niyo, patawarin niyo. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. By the grace of God, we can do all things to Christ who strengthens us. Yun nga, sabi ni Sis Doreen, nag-group project daw. Nag-group project? Nandoon pala, naglambatsingan. Nag-group project? Ay, hallelujah. Ayan na ang naging bunga ng inyong group project. Ba't napakabuti ng Diyos? Binago kayo ng Diyos, binago tayo ng Diyos, mga ka-Team Jesus. At ayun, no? Kaya kayo, humingi kayo ng tawad sa inyong mga magulang. Kung ang mga magulang nyo ay buhay pa, ay humingi kayo ng tawad. Hallelujah. Ayan, natuto ba tayo? Kaya pag dinidisiplina tayo ng Diyos, nakakatanggap tayo ng mga paghihirap, ganito, ganyan, isa din yan, bunga din yan ng ating maling desisyon. Kaya hindi natin dapat sisihin, ha? Hindi natin dapat sisihin si Panginoong Jesucristo, ang Diyos, na bakit tayo nagkakaganito? Bakit tayo naging ganito? Bakit pinahihirapan niya tayo? Hindi naman niya tayo pinahihirapan. Tayo, ha? Tayo ang nagpapahirap sa sarili natin dahil tayo ang hindi sumunod sa kanyang kalooban. Lalo na sa mga magulang natin. Ayun, nag-group project daw sila, tapos maya-maya, ilang buwan, ayan, lumubo na ang tiyan. Yun na yun, naging resulta ng group project. Nakabuo na ng bata sa group project. Di ba? Sumuway kayo sa mga magulang nyo eh. But by the grace of God, salamat sa Diyos, hindi kami sumuway sa aming mga magulang. Tinapos namin ang aming mga pag-aaral. Pagkatapos na natapos kami, tay, tapos na kami. Tapos na ako. Punta na ako sa Cebu. Diba? Tapos na eh. Ayan, mga ka-Team Jesus. Yan ang katotohanan. Rebuke is real.
Pero doon sa pag-rebuke ng Diyos sa atin, sa kanyang salita, doon tayo natuto. Kaya itong mga anak ninyo, turuan ninyo, ituwid ninyo. Sabihin ninyo, mga anak, sana naintindihan ninyo, patawarin nyo kami na nahihirapan kayo, lalo na yung mga panganay natin, yung mga panganay ninyo. Pag wala kayong sapat na trabaho, sapat na resource, para suportahan ang inyong mga anak, ang inyong mga pamilya. Ang inyong mga panganay na mga anak, kawawa sila dahil sila ang nagbabantay sa mga anak ninyo. No, sila ang ganyan, kagaya ng panganay namin na si Manang. Ang liliit pa namin, siya nagbabantay, ang daming labahin, mga ganyan, mga kapatid namin. Yung mga panganay, kasi silang nahihirapan. Pero kapag may sapat kayong trabaho, pareho kayo, lalaki at babae, may sapat kayong trabaho, hindi kayo mahihirapan, yung panganay nyo, hindi nahihirapan. Bakit? Sabi nga ni Kuya GB, to God be the glory. Kuya GB, salamat anak, sabi ko salamat anak, at nandiyan ka, at ikaw ang nagdidisiplina sa mga kapatid mo dahil hindi ko naman alam ang mga pinanggagawa nyo dyan. Salamat at nandiyan ka anak. Salamat sa Diyos. Pinagsasalamatan ko ang Diyos sa buhay mo. Dahil nandiyan ka at hindi mo iiwanan yung mga kapatid mo. Ganito, ganyan. Okay lang yan ma. Ako ma, minsan sa aking pagiging bata, sa aking pagiging shadow na panganay, ni minsan sabi niya, hindi ko naranasan ang hirap. Ni minsan ay hindi niya naranasan na wala siyang makain. Ni minsan ay hindi niya naranasan na kagaya ng naranasan nakita niya sa kanyang mga pinsan, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga classmate na nahihirapan, walang baon, walang makain. Ni minsan, hindi niya, sabi niya, hindi ako nakaranas niyan. Kaya, na-spoiled pa nga daw siya, naglakwatsa siya, kahit sa, para na, nag-iinom, mayroon siyang ganito, pero natuto siya sa kanyang pagkakamali. O see? So, to God be the glory. Sa ating mga sitwasyon, nagkamali nga tayo nagkamali nga kayo. Mga anak nyo, ang pinanghihirapan nyo dahil sa inyong pagsuway sa inyong mga magulang. Dahil hindi pagsunod sa inyong mga magulang. Pero ang Diyos ay napakabuti. Niligtas niya tayo, niligtas niya kayo. Kaya sa mga paghihirap ninyo ngayon, hindi kayo nag-iisa, kasama ninyo sa Panginoong Jesucristo. May pag-asa, all my hope is in Jesus. May pag-asa kay Panginoong Jesucristo. Kasi kami, nung nag-asawa kami, asawa ako, ni Papa Edgar, si Papa Edgar, ang laki ng sahod niya kasi siya ay isang civil engineer at isang project engineer siya. Laki ng sahod niya. Ako, nung time na yun, nagturo ako, din ako nagturo. Sinama ako ni Papa Edgar. Din ako pinaturo. Pero after that, sabi ko magturo ulit ako dahil sayang yung aking pinag-aralan. So nagturo ulit ako. Sa awa ng Panginoon ay we tried our best na ang aming mga anak ay makakain ng maayos, madamitan ng maayos, na mayroon silang mga baon, mayroon silang kung anong pangangailangan nila. Dahil may mga trabaho kami kahit mahirap ang buhay. So ituro nyo sa inyong mga anak ang dahilan. Mga anak, patawarin nyo kami at nahihirapan tayo ngayon dahil sa aming mga kasalanan. At napakabuti ng Diyos dahil tinuro niya sa atin ng landas, ayaw namin na kayo ay magaya sa amin. Para maintindihan ng inyong mga anak na magtiis muna tayo mga anak, tulungan nyo kami ni Papa at ni Mama sa ating sitwasyon. No? Ganon mga ka-Team Jesus. Tinuwid tayo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Kaya wag natin sayangin ang pagkakataon na tayo ay mahal niya. Ayusin natin ang ating mga buhay.
Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat sapagkat nandiyan ka sa aming mga buhay. Salamat sa rebuke. Salamat sa pagtuturo mo sa amin. Salamat po. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus. Kung hindi man kami naging masunurin sa kalooban ng aming mga magulang at maging sa iyo. At napakabuti niyo po. You are so great. Great and mighty. Na isa kami sa iyong mga pinili. Isa kami na iyong kinatagpo. Nang sa ganoon ay matuto kami. Makilala namin ka. Makilala ka namin. At sa pagharap ng mga pagsubok na ito, nang dahil sa aming kasalanan ay hindi kami nag-isa. Kundi nandiyan ka, ang iyong biyaya ay sapat upang malampasan namin ang mga pagsubok na ito at magawa namin kung ano man po ang kalooban mo sa mga buhay namin, maging sa aming mga pamilya. Maraming salamat po. Excuse me. Salamat po, Panginoon Jesus. Holy Spirit, maraming salamat po. Ano man po ang aming mga kahilingan, ano man po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan, ikaw po ang magbibigay nito ayon sa iyong riches and glory. As we declare that Jesus Christ is Lord over us, and as for us and our family, we will serve the Lord Jesus Christ. We plead the blood of Jesus to cover us from our head down to the sole of our feet, declaring that no weapon that form against us shall prosper in the mighty name of Jesus. We activate the billions of angels of the Lord in front of us, behind us, all around us. In Jesus' name we pray. And we give all the glory and honor, God Almighty, in Jesus' name. Amen! Hallelujah! Kaya ayan mga ka-Team Jesus, rebuke is real. Hi. So gano'n na lang ang gawin natin, no? Magpatuloy tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. By the way, sino sa inyo dito yung sumama doon sa challenge ng mga ibon na ikumpara ninyo ang inyong mga sarili doon sa ibon? Nakita ko yung kay Crystal ba yun? Sino? Si Crystal lang ba yun? Ang sumama doon sa challenge ng mga ibon? Si Crystal lang ba yun? Asa na yun, Crystal? Tingnan ko yun. Ikaw yun, Crystal, no? I-message niyo nga ako kung sino yung nag-send na ng video sa akin ng challenge ng mga ibon na kinuha ba ninyo yung... Nakita ko yung kay Crystal. Ang ganda ng kanyang video doon na ang pagpapaliwanag. To God be the glory. Maaring siya ang manalo doon. Oh. Si Crystal lang yata nakita ko doon. Sino pa yung iba? I-message nyo ako kung kasama kayo. Hindi yung, ay tita, ito yung aking video na ngayon nyo lang pinadala. Hindi yun. Yun yung time na sabi ko, asa na yung video ninyo at pinadala ninyo. Ang unang nakita ko doon ay si Crystal. Ngayon, mayroon na naman tayong ibang challenge, mga ka-Team Jesus. Ang challenge natin, di ba nag-post tayo dyan na ako, si Tita Vits, nag-post si Tita Vits doon sa kanyang personal account na pasalamatan natin ang mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos sa mga buhay nila. Pasalamatan natin ang ating tatay at ang ating nanay. Yes, ikaw, Crystal, sis Crystal, nag-send ka. Kaya ikaw lang yata ang nanalo. Ikaw ang nanalo, na? Ikaw ang nanalo. Ikaw lang manalo, Crystal, kasi ikaw lang ang sumunod sa aking instruction, kaya mayroon kang 1,000 pesos ngayong buwan ng July. So, isasama natin yun siya ron sa, sa ating, i-post ko yan doon sa Facebook at sa... Hindi na pwedeng mag-send, Jeanette. Tapos na. Hindi na pwedeng mag-send, okay? Tapos na yon. Ang sabi ko, yung nag-send ng video at mayroon doon, kinuha niya doon part ng ako ay kagaya ng ibon na ito, ganyan, kagaya ng ginawa ni Crystal. Hindi na pwede yun, tapos na eh. Hindi ngayon kayo mag-send, tapos na yun. Ang nakita ko lang doon na mayroon ay si Crystal. Kaya si Crystal ay bibigyan natin ng love gift na 1,000 pesos. Dahil siya lang ang sumunod, gumawa siya o naghirap siya,
nag-effort siya na maganyan siya. Oh, congratulations, Sis Crystal. Hallelujah. Ngayon, ang challenge naman natin sa month of August, mga ka-Team Jesus, mayroon pa doong mayroon pa doong nagbigay ng reflection na doon sa basahin ko yung may nagbigay ng reflection doon sa aking, sabi saan ka doon, kagaya ka ng isang ibon, tingnan natin sino yun. Mayroon din yung premium 100, no? So, ang panibagong challenge natin, ito ay intended for everyone. Dito, yung mga nandito sa atin, kahit hindi kayo Team Jesus member, ang bagong challenge natin, kung mayroon pa kayong mga magulang, o yung ako, wala na, si Tita Jane, si Tita Jolie, wala naman yan, Tita Lynn, wala na silang mga magulang, patay naman yung mga magulang namin. Ang challenge naman natin na gagawin natin, mga ka-Team Jesus, ay mag-interview kayo sa inyong tatay at mag-interview kayo sa inyong nanay. Hindi interview, kundi i-video ninyo na nagpapasalamat kayo sa kanila. Nagpapasalamat kayo sa inyong mga tatay at nagpapasalamat kayo sa inyong mga nanay sapagkat sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, nandoon yan sa Genesis, naalala nyo yung post ni Tita Vits, na mayroong lalaki at mayroong babae. Lalaki at babae, no? May lalaki at babae na pasalamatan ninyo doon sa Genesis yan. God created man and woman. He created in His image and likeness. So, pasalamatan ninyo, magkuha kayo ng video na pinasalamatan, kasama kayo, na pinasalamatan ninyo, yumuko kayo, nagpasalamat kayo sa inyong tatay, na sumunod sila sa kalooban ng Diyos, hindi sila naging bakla, okay? Sila ay nagpakalalaki, kahit na kung sa paanong paraan kayo ay ginawa nila, kung ito ba ay out of marriage, o kaya dahil sa single parent, whatsoever, pero nabuo kayo. So, ang inyong tatay ay naging lalaki, at pasalamatan ninyo ang inyong nanay, sapagkat sumunod siya sa kalooban ng Diyos bilang babae, hindi siya naging tomboy. Naintindihan ninyo yon? Hindi siya naging tomboy, kundi siya ay naging babae na in love sa lalaki, kaya ikaw ay nabuo. Kaya pasalamatan ninyo yon. So, challenge natin yan. Ibigay ninyo yan, ang deadline ng challenge na yan ay, tingnan natin deadline ng challenge na yan ay first Saturday of the month of August. First Saturday, kasi pipili tayo dyan ng sinong mananalo, may premyo. Ang premyo, ang highest dyan, highest ay 1,000 pesos. Ang highest. Highest dyan na manalo. Okay. So, first Saturday, second Saturday pala. Second Saturday, ngayong second Saturday of August, that is August 9. Ang August 9, yan ang deadline. Yan ang deadline yan. So, on or before August 9, ay gawin ninyo yan. Pwede na nyong isin sa akin ang inyong entry para sa ganoon ay ma-post ko na kaagad yan. Entry number 1. Kung sino yung unang makapag-send sa akin. At gawin ninyong mahaba-haba naman. Kung nakapag-send sa akin, sino ba yung nakapag-send sa akin ng may Bible study na? Si Lisa, nakapag-send, si Cislia, nakapag-send, si Tricia, thank you Tricia, nakapag-send ka na. Sino pa yon? Si Doreen, hindi na daw makapag-send. Wala na. Goodbye na yung Bible study nyo dyan. Nawala ang kanilang live, ang nangyari doon. Okay? So, gawin naman ninyong mahaba para pag pinost natin yung sa YouTube natin, dahil kailangan nating i-exalt ang Diyos niyan eh. Magpapasalamat tayo. Advertisement natin yan na, hey, nagpapasalamat ako sa aking tatay at sa aking nanay dahil I exist because of them. Kung hindi sila, kung naging bakla sila at naging tomboy sila, kagaya ng nangyayari ngayon sa kasalukuyan na ang dami ng bakla at dami ng tomboy, wala tayo ngayon. Si Sis Lisa, nag-send na nga. Yes. Wala tayo ngayon. Wala tayo ngayon. Mga ka-Team Jesus, gawin ninyong, kung pwedeng gawin ninyong Tagalog.
Magtagalog kayo kasi hindi man naintindihan ng lahat yung naintindihan naman yan ng nanay nyo yung Tagalog. Naintindihan yan, yung Filipino ba? Gawin nyo para maintindihan ng mga Pilipino. Kasi sa YouTube, mag-automatic man ng YouTube ng translation, no? Sabi nga, gawin ninyong Tagalog nga. Hindi yun naintindihan ng instruction. Hindi lang naman Bisaya ang nakikinig dyan. All over the world dyan eh. So, on or before August 9 ninyo ibigay yan. Gawin ninyong Filipino ang inyong entry ha. Ang pinakamaikling entry ay at least 6 minutes. 6 minutes. Pag ang entry nyo ay 2 minutes lang, hindi ko yun isasama. Okay? Para nagiging short na lang yan. Hindi yan siya sapat. Sa dami-dami na sa pagpapasalamat natin sa Diyos ay 2 minutes lang. At saka, mag-arrange na naman tayo, Team Jesus members, ng ating August na ang tawag nito, ng testimony natin na compulsory na yan sa lahat ng members. Ako ang maglalagay ng araw dyan, alphabetical order. Okay? Alphabetical order. At kung mayroong mga sobra, o gusto ninyo, idagdag nyo yung sarili nyo, okay. Pero dapat ang inyong testimony ay minimum of 5 minutes. Hindi yung 1 minute, 2 minute. Sa dami ng mapapasalamatan natin sa Diyos, sa dami ng pwede nating ipakilala sa Diyos, ganon lang, 1 minute lang, 1 minute, 20 seconds lang ang ating testimony sa Diyos. No? So, di ko alam kung paano kayo makasali. Humingi kayo sa Diyos ng wisdom kung paano yun. Basta, kung gusto nyong mag-join kayo. Kailangan na actual. Kung hindi, wala mga magulang nyo. Di wag na kayo mag-join. Magpasalamat lang kayo dyan na video kayo or what. Kasi ang atin ay actual na pagpapasalamat. So, kung nandiyan mga magulang nyo, malapit sa inyo, o gawin nyo, kayo sumama sa challenge. Kung wala, di wala. Ganon lang kasimple. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Pero, pasalamatan nyo ang inyong mga magulang. At ipost nyo dyan sa Facebook nyo, nagpasalamat ako sa Diyos. Ganon. Bye-bye. God bless. Jesus loves us. Bye-bye.